Hulyo 1993, isang bus na biyaheng Maynila patungong Baguio ang pansamantalang huminto sa isang malaking bus stop sa Tarlac. Sa loob ng 15 minutong hintuan, ang mga pasahero ay nagmadaling bumaba, ang iba'y papunta sa banyo, ang iba'y sa karinderya. Isa sa kanila si Elena Reyes, isang 43 taong gulang na may bahay na tahimik na tumayo mula sa kanyang upuan. Dala lamang ang isang maliit na handbag, nagtungo siya sa comfort room. Ngunit pagkalipas ng 15 minuto, tanging ang kanyang travel bag at isang paypay na lamang ang naiwan sa upuan. Hindi na siya bumalik. Ang kanyang asawa ay nagpagala-gala sa buong terminal. Isinisigaw ang kanyang pangalan, ngunit si Elena ay hindi na nagpakita. Sa talaan ng araw na iyon, walang kahit isang testimonya ng nakasaksi, walang kahit isang segundo ng video footage. Ang lahat ay tila naglaho na parang isang eksena sa isang mainit na hapon ng tag-araw. Ang kaso ay isinara bilang isang simpleng paglalayas at lumipas ang 10 taon. Ngunit noong 2003, habang isinasagawa ang malawakang renovation sa bus stop sa Tarlac, isang luma at maalikabok na cassette tape ang natagpuan sa isang sulok ng bodega. Nakarecord sa tape ang mga anunsyo sa terminal noong araw na iyon at sa dulo nito may isang bagay na hindi dapat naroroon. Ito ay boses ng isang tao, isang pag-amin, isang huling tala. Sa araw na iyon sa Tarlac, ano nga ba ang tunay na nawala? Ang mga yapak ba ng isang babae o ang konsensya ng isang tao? Ngayon, babalikan natin ang 15 minutong iyon. Kung hindi ninyo sila aalalahanin, ang kanilang mga pangalan ay tuluyang mabubura. Ito ang pagbuo sa pagkawala. Unang kaso, ang simula ng tag-araw. Noong Hulyo 22, 1993, sa listahan ng mga pasahero ng bus Punto Unuan patungong Baguio, magkatabing nakasulat ang mga pangalan ng mag-asawang 15 taon ng kasal, sina Antonio Vargas at Elena Reyes. Si Antonio Vargas ay isang manager sa isang kilalang kumpanya sa Maynila, habang si Elena Reyes ay isang 43 taong gulang na full-time na may bahay. Wala silang anak. Iyon ang unang araw ng kanilang summer vacation. Ngunit ang kilos ng dalawa sa loob ng bus ay malayo sa pananabik ng isang mag-asawang magbabakasyon. Si Elena ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, nakasubsob ang ulo at walang imik. Si Antonio naman ay panakanakang titingin sa kanya nang may pagkailang bago muling ibabaling ang tingin sa iba. Makalipas ang 1 oras na biyahe, si Antonio ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit ba ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw? Pagod lang ako, maikling sagot ni Elena. Doon natapos ang kanilang pag-uusap. Kalaunan sa investigasyon ng pulisya, sinabi ni Antonio na iyon na ang huli nilang pag-uusap ng kanyang asawa. Ngunit ibang-iba ang kuwento ng mga kaibigan ni Elena. Matagal na raw isinara ni Elena ang kanyang puso dahil sa kapabayaan at paulit-ulit na pagbabaliwala ng kanyang asawa. Ganito ang testimonya ng isang kaibigan sa pulisya. Sabi ni Elena, hindi raw siya tinatratong tao ng asawa niya. Tagaluto at tagalaba lang daw siya sa bahay, hindi isang kasama sa buhay. Pakiramdam niya, wala siyang halaga, para siyang invisible, kaya lagi niyang sinasabi na gusto na niyang umalis at maglaho. Sa 15 taon ng kanilang pagsasama, ang puso ni Elena Reyes ay nasa ibang lugar na, malayo sa kanyang asawa. Noong 1993 sa Pilipinas, ang annulment ay hindi isang madaling opsyon para sa mga may bahay na nasa edad 40. Pamilya, kahihiyan, at ang hirap ng pagiging independenteng pinansyal. Ang mga pagpipilian na lamang na natitira sa kanila ay ang magtiis at manahimik o tuluyang maglaho. Kung gayon, ito ba ay isang ordinaryong bakasyon ng isang mag-asawang nagsasawa na sa isa't isa? O ito ba ang huling pagsama ng isang asawa upang wakasan na ang lahat? Ayon sa mga profiler,
Ang isang taong matagal nang nakararanas ng emotional abuse ay nagpapakita ng tendensiyang bigyan ng huling pagkakataon ng kanilang kapareha bago tuluyang umalis. Ngunit kapag ang huling pag-asang iyon ay gumuho, sila ay aalis nang hindi nalilingon pa, at ang sandaling iyon ay dumarating sa hindi inaasahang oras at lugar sa paraang biglaan. Ang kahulugan ng tanong na ito ay nalaman lamang natin nang dumating ang bus sa terminal. Ikalawang kaso, ang 10 minutong nawala. 10:15 ng umaga, dumating ang bus sa pahingahan sa Tarlac sa kahabaan ng NLEX. 10 minutong hintuan. Ayon sa regulasyon noon, obligado ang mga bus na huminto ng 15 minuto kada 2 oras na biyahe. Ang mga bus terminal noong dekada 90 ay ibang-iba sa ngayon, palaging puno ng tao. Ang mga pasaherong pinagpapawisan mula sa mga bus na walang aircon ay nagmamadaling bumaba, mahahabang pila sa banyo at siksikan sa mga tindahan para bumili ng ice cream at soft drinks. Si Antonio Vargas ay nagtungo sa isang maliit na kantin para bumili ng kape, habang si Elena Reyes ay pumunta sa banyo. Ito ang huling sandali na magkasama sila. Ayon sa mga nakasaksi, si Elena ay naglakad patungo sa banyo, dala lamang ang kanyang maliit na handbag. Naiwan sa upuan ang kanyang travel bag at paypay. Ito ay isang normal na kilos. Sino nga naman ang magdadala ng malaking bagahe para lang pumunta sa banyo at lumipas ang 15 minuto? Umalingaw-ngaw sa buong terminal ang anunsyo na paalis na ang bus. Bumili ng kape si Antonio at naunang sumakay sa bus. Umupo siya sa kanyang puwesto, iniisip na babalik din agad ang kanyang asawa mula sa banyo, kaya't naghintay siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit papalapit na ang oras ng pag-alis, hindi pa rin bumabalik si Elena. Noon lamang niya napagtanto na hindi pa nakakabalik ang kanyang asawa. Sa upuan, naroon pa rin ang maliit na travel bag at paypay na iniwan niya. Sa loob ng bag, naroon ang mga damit, makeup at maging ang reservation confirmation para sa kanilang tutuluyan sa Baguio. Ngunit ang handbag na dala niya ay wala na. Sa loob ng handbag na iyon, malamang ay naroon ang 5,000 pesos cash, isang credit card at ang kanyang SSS ID. Nagmamadali siyang bumaba ng bus at nilibot ang terminal, isinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit wala si Elena kahit saan. Nakiusap siya sa isang babaeng pasahero na dumaan malapit sa banyo para silipin ang loob, ngunit wala rin siya roon. Sinabihan na siya ng driver ng bus na kailangan na nilang umalis. Sa huli, umalis ang bus nang hindi kasama si Elena. Naiwang mag-isa si Antonio Vargas sa terminal. Tumakbo siya sa administration office at humingi ng tulong, inilalarawan ang itsura ng kanyang asawa. Ilang beses na tinawag ng staff ang pangalan ni Elena Reyes sa public announcement system, ngunit walang sumagot. Paano posibleng maglaho nang walang bakas ang isang tao sa gitna ng isa sa pinakaabalang highway sa Pilipinas? Dala lamang ang isang handbag at iniwan ang kanyang travel bag at paypay. Noong panahong iyon, wala ni isang CCTV camera sa bus stop sa Tarlac. Noong 1993, ang mga security camera ay mamahaling kagamitan na makikita lamang sa mga bangko o mahahalagang tanggapan ng gobyerno. Ang mga pribadong lugar tulad ng bus terminal ay walang kakayahan o hindi nakikita ang pangangailangan para dito. Ito ba ay simpleng hindi pagkakaunawaan o isang planadong paglalaho? Kung talagang plano niyang umalis, makatuwirang dalhin niya ang kanyang pera at ID. Ngunit may isang tanong na nananatili. Noong kalagitnaan ng dekada 90, ang 5,000 pesos ay kulang na halaga para magsimula ng bagong buhay. Sa pamamagitan lamang ng isang ID at 5,000 pesos, saan at paano siya mabubuhay? Noong 1993, hindi palaganap ang paggamit ng credit card at karamihan sa mga transaksyon ay nangangailangan ng cash at ID. Ang pagkuha ng apartment,
paghahanap ng trabaho o pagbubukas ng bank account ay nangangailangan ng valid ID. Kung naghanda siya para sa isang bagong buhay, dapat ay mayroon siyang mas malaking pera at mas konkretong plano. Ang tanong na ito ay lalong lumaki habang umuusad ang investigasyon. Ikatlong kaso, ang ulat ng mister. Bandang 2:00 ng hapon, pagdating sa Baguio, agad na nag-report si Antonio Vargas sa Baguio City Police Station tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. Ang kwento niya, nawala ang kanyang asawa habang bumibili siya ng kape sa terminal. Ang pulis na tumanggap ng ulat, si SPO2 De La Cruz, ay malinaw pa ring naaalala ang araw na iyon kahit 30 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, nanginginig ang boses ng nag-uulat, ngunit kakaiba, halos walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha, tila nagkukuwento siya tungkol sa ibang tao. Sa police report, nakasulat, nag-uulat, Antonio Vargas, 43, lalaki, lubos na kalmado, bagamat nanginginig ang kamay, ang boses ay payapa, walang luha. Nagtanong si SPO2 De La Cruz. Nang tanungin kung nag-away ba sila, maikli niyang itinanggi at sinabing wala. Nang tanungin kung may kakaiba ba sa kilos ng kanyang asawa kamakailan, sinabi niyang wala namang espesyal, tulad lang ng dati. Nang tanungin kung mayroon bang ibang lalaki na kausap ang kanyang asawa, mariin niyang sinabi, imposible. Hindi ganoong klaseng babae ang asawa ko. Maikli at tiyak na mga sagot. Ayon kay SPO2 De La Cruz, mukhang sigurado siyang naglayas ang kanyang asawa. Tila pinipigilan lamang ng lalaki ang kanyang emosyon dahil ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Ipinaliwanag ng mga criminal psychologist ang tinatawag na emotional dissociation na ipinapakita ng isang taong nasa matinding pagkabigla. Kapag sobrang tindi ng shock, pansamantalang isinasara ng utak ang emotional circuits nito para protektahan ang sarili. Kaya't sa halip, nawawalan sila ng pakiramdam sa realidad at nagmumukhang sobrang kalmado na para bang pinapanood nila ang kanilang sarili mula sa labas. Ngunit noong panahong iyon, hindi isinasaalang-alang ng pulisya ang ganitong psychological background. Noong 1993, hindi pa lubusang ginagamit sa investigasyon ng pulisya sa Pilipinas ang criminal psychology o profiling. Itinuring ng pulisya ang kanyang kalmadong kilos bilang pagwawalang bahala ng isang asawang iniwanan. Naalala ni SPO2 De La Cruz, kung iisipin ko ngayon, mukhang nasa panic state talaga ang lalaking iyon. Pero noon, mukha lang siyang kakaiba. Nawawala ang asawa niya, bakit ganoon siya kakalmado? May tinatago ba siya? Iyon ang mga duda ko noon. Walang CCTV, walang nakasaksi. Inirehistro ng pulisya ang kaso bilang isang simpleng ulat ng paglalayas. Noong panahong iyon, hindi gaanong aktibo ang pulisya sa mga kaso ng voluntaryong paglalayas ng mga nasa hustong gulang. Bakit hahanapin ng pulis ang isang taong umalis sa sarili niyang kagustuhan? Iyon ang pangkalahatang pananaw, lalo na sa mga kaso ng pag-aaway ng mag-asawa. Ang sabi-sabi, away mag-asawa lang yan, babalik din yan pagkalipas ng ilang araw. Ganoon din ang inisip ni SPO2 De La Cruz. Ngunit lumipas ang mga araw, hindi bumalik si Elena Reyes. At 3 araw matapos ang insidente, isang mahalagang saksi ang lumitaw na lubusang magpapabago sa takbo ng kaso. Sa mga panahong iyon, nasasayang ang mahahalagang oras para sa paunang investigasyon. Ika-4 na kaso, ang babaeng umiiyak. 3 araw matapos ang insidente, isang truck driver, si Mang Cesar, ang nagbigay ng impormasyon sa pulisya. Sinabi niya na noong una, inakala niyang isa lamang babaeng umiiyak. Ngunit nang makita niya ang balita tungkol sa pagkawala sa Tarlac sa isang lokal na dyaryo, agad siyang tumawag sa pulisya. Tinanong siya ng mga investigador kung bakit hindi siya agad nag-report. Sumagot siya, hindi po iyon ang unang beses na nakakita ako ng taong umiiyak sa bus stop. May mga magkasintahang naghihiwalay. May mga pamilyang nag-aaway,
Ang terminal ay laging may lugar para sa luha. Kaya inisip ko lang na may mabigat siyang pinagdadaanan at nilagpasan ko na lang. Ngunit 3 araw pagkatapos, nang makita niya ang balita, bigla niyang naalala ang mukha ng babaeng iyon. Ang hagulgol nito ay tumatak sa kanyang isipan at hindi siya makatulog. Ayon sa kanyang testimonya, noong Hulyo 22, bandang 10:50 ng umaga, malapit sa banyo ng terminal sa Tarlac, nakita niya ang isang babae na nakasandal sa isang public phone booth at humahagulgol. Tila may kausap ito sa telepono, ngunit halos hindi makapagsalita at iyak lang ng iyak. Malinaw pa sa alaala ni Mang Cesar ang eksena. Hawak ng babae ang telepono sa isang kamay at tinatakpan naman ng kabilang kamay ang kanyang bibig. Tila pilit niyang pinipigilan ang kanyang pag-iyak na marinig, ngunit sobrang nanginginig ang kanyang mga balikat, kaya't kahit sa malayo ay ramdam ang kanyang kalungkutan. Ang kanyang deskripsyon ay eksaktong tumutugma kay Elena Reyes. Mga 5'3" ang taas, nakasuot ng puting blouse at beige na pantalon, maikli ang buhok at may salamin. Hawak niya ang isang maliit na beige na handbag. Agad na sinubukan ng pulisya na kunin ang call records ng public phone, ngunit wala nang natirang tala. Sa teknolohiya noon, imposibleng itrace ang lahat ng tawag mula sa isang public phone. Noong 1993, ang mga phone records ay maaari lamang masubaybayan para sa mga long-distance na tawag o partikular na numero. Maaaring malaman na may tumawag mula sa teleponong iyon, ngunit hindi kung saang numero. Inakala ng pulisya na ang kausap niya ay isang kalaguyo at itinuring ang kaso bilang isang simpleng away mag-asawa. Ngunit walang sinuman sa kanyang mga kakilala ang may ganoong relasyon. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Elena ay hindi kailanman nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki bukod sa kanyang asawa. Bilang isang may bahay na laging nasa bahay, wala siyang pagkakataon na magkaroon ng bagong relasyon. Kung gayon, kailangan nating magtanong ng iba. Sino ang kanyang kausap sa telepono na labis niyang iniiyakan? Nagbigay ng ilang posibilidad ang mga profiler. Una, isang dating kasintahan o kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita, isang taong inakala niyang huli niyang masasandalan. Ikalawa, isang miyembro ng pamilya, marahil ang kanyang mga magulang o kapatid. Ikatlo, isang taong hindi natin kilala na nangakong tutulungan siya. Paano kung ang kausap niya ay isang taong nangako ng bagong buhay o isang kinabukasan na naghihintay sa kanya? Nagbigay pa ng isang mahalagang testimonya si Mang Cesar. Pagkatapos ibaba ng babae ang telepono, matagal itong nanatiling nakasandal sa phone booth na may blankong ekspresyon. Tila hindi niya alam kung saan pupunta o kung ano ang gagawin. Naalala ni Mang Cesar ang sandaling iyon. Pagkababa niya ng telepono, nakatayo lang siya roon ng matagal. Hindi ko alam kung 5 minuto o 10 minuto, pero para siyang isang taong nawalan ng koneksyon sa mundo, walang nakikita, walang naririnig. Pagkatapos, dahan-dahan daw itong tumingala at tumingin sa likurang bahagi ng terminal. Iyon ay isang lugar kung saan matatanaw ang isang ilog at ang babae na tila hinihila ay dahan-dahang naglakad patungo roon. Iyon na ang huli. Sinabi ng truck driver na hindi niya makalimutan ang likod ng babaeng iyon dahil sa sobrang lungkot na ipinapahiwatig nito. Agad na nagsagawa ng paghahanap ang pulisya, ngunit 3 araw na ang nakalipas at wala ng bakas. Hinalughog nila ang pampang ng ilog, ngunit walang nakita. Isinaalang-alang nila ang posibilidad na tumalon siya sa ilog, ngunit noong panahong iyon, mababaw ang ilog at mahina ang agos, kaya maliit ang posibilidad na maanod ang katawan. Bukod pa rito, noong umaga ng Hulyo 22, maraming mangingisda at naglalakad sa pampang. Mayroon sanang nakakita. Ngunit walang sinuman ang nagulat na may nakitang kakaiba malapit sa ilog noong araw na iyon. Si Elena Reyes ay tila natunaw sa hangin.
Ang kanyang pagkawala ay maaaring hindi isang trahedya kundi isang huling pagtakas na ginawa niya sa sariling kagustuhan. Ngunit may mga tanong pa rin. Kung talagang naghanda siya para sa isang bagong buhay, paano siya mabubuhay sa 5,000 pesos at isang ID lamang? Noong kalagitnaan ng dekada 90 sa Pilipinas, ang pag-upa ng kuwarto, paghahanap ng trabaho at pagbubukas ng bank account nang walang sapat na patunay ay halos imposible. Ang 5,000 pesos ay sapat lamang marahil para sa isang buwan. Kung gayon, ano ang plano niya pagkatapos noon? O wala na ba siyang pagkakataon na pag-isipan iyon? Ang mga magkasalungat na pahiwatig na ito ay nagdulot ng kalituhan sa mga investigador. Voluntaryong paglalayas ba o isang planadong krimen? Sa pagitan ng dalawang teoryang ito, ang kaso ay tuluyang nalubog sa misteryo. Ikalimang kaso, hindi nagtutugmang oras. Ang teorya na voluntaryong umalis si Elena ay tila nagbabalik kay Antonio Vargas sa posisyon ng isang biktima. Ngunit may isang maliit na buhol sa kanyang testimonya na hindi kailanman nakalas ang oras. Sa kanyang pahayag sa pulisya, sinabi niyang lumabas siya sandali para bumili ng kape. Sa loob ng 15 minutong hintuan, halos lahat ng oras na iyon ay ginugol niya sa pagbili ng kape. Iyon ang kanyang paunang pahayag. Ngunit ibang-iba ang kwento ng tindera sa kantin. Si Aling Nena, isang 27 gulang na estudyante na part-time noon, ay nagbigay ng testimonya. Ayon sa kanya, weekend noon, kaya mas maraming tao sa terminal. Halos hindi mahulugang karayom ang kantin dahil sa dami ng bumibili ng soft drinks. Ngunit natatandaan niya ang lalaking iyon. Dahil may hawak itong portable na telepono. Noong 1993, bihira kang makakita ng taong may cellphone sa isang bus stop. Pumasok daw ang lalaki, kumuha ng 2 lata ng kape at nagbayad. Wala pang 1 minuto ang transaksyon. Ngunit pagkatapos bumili, hindi agad umalis ang lalaki. Tumayo ito sa tabi ng pampublikong telepono at matagal na nakipag-usap gamit ang kanyang sariling cellphone. Naaalala ni Aling Nena ang eksaktong oras. Dahil sobrang abala sa tindahan at nakaharang ang lalaki sa daanan, naabala ang ibang customer. Ilang beses siyang dumaan sa harap nito at nagsabi ng, "Excuse me po, dadaan lang." Nakasandal daw ang lalaki habang kausap ang telepono ng mahigit 20 minuto. Naalala rin ng tindera ang ekspresyon ng lalaki. Noong una, mukha itong nag-aalala, pagkatapos ay naging seryoso at sa huli, tila may napagdesisyunan. Ang 20 minuto ay mas mahaba pa sa 50 minutong hintuan ng bus. Ano ang nagpanatili sa kanya sa telepono ng ganoon katagal? Ang mas kakaiba pa ay ang teleponong ginamit niya. Ayon sa tindera, hindi pampublikong telepono ang ginamit niya kundi isang aparato na mukhang sarili niyang cellphone. Noong 1993, ang mga cellphone na kasing laki ng ladrilyo ay simbolo ng yaman o propesyon. Ngunit si Antonio Vargas ay may dalang company-issued na two-way radio, phone. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay nagbibigay ng mga portable na aparato para sa komunikasyon sa mga manager at mas mataas na posisyon. Kung gayon, sino ang kanyang kausap ng ganoon katagal sa unang araw ng kanilang bakasyon? Agad na humingi ng kooperasyon ang pulisya sa kanyang kumpanya para makuha ang call records. Ngunit isa na namang pader ang kanilang hinarap. Noong 1993, ang mga call records ng mga company-issued device ay pansamantalang iniimbak lamang sa Central Exchange sa loob ng 7 araw. 3 araw na ang lumipas bago lumitaw ang saksi at ilang araw pa bago nagsimula ang masusing investigasyon. Ang mga tala ng tawag ay nabura na. Muling tinawag ng pulisya si Antonio Vargas para tanungin tungkol sa tawag. Noong una, itinanggi niya na may tinawagan siya. Ngunit nang malinaw ang testimonya ng tindera, umamin din siya. Sinabi niyang tinawagan niya ang kanyang boss para asikasuhin ang isang agarang issue sa trabaho. Inimbestigahan ng pulisya ang kanyang boss.
Ngunit sinabi nito na wala siyang natanggap na tawag mula kay Antonio noong umaga ng Hulyo 22. Nasa bakasyon ito at walang anumang agarang trabaho. Direktang nagkasalungatan ang pahayag ni Antonio at ng kanyang boss. Kung gayon, sino ang kanyang kausap sa loob ng 20 minuto? Sinusuri ng mga criminal psychologist ang ganitong pattern ng pagsisinungaling. Ang mga kriminal ay paulit-ulit na gumagawa ng mga hindi kinakailangang kasinungalingan para itago ang isang mahalagang katotohanan. Isinisingit nila ang kasinungalingan sa pagitan ng mga piraso ng katotohanan hanggang sa sila mismo ay malito. Bakit itinago ni Antonio ang mahalagang tawag na ito sa pulisya? Mas pinalawak ng pulisya ang investigasyon sa mga kasamahan ni Antonio. Natagpuan nila ang kanyang matalik na kaibigan at kasabay sa trabaho, si Rico Santos. Inimbestigahan siya ng pulisya. Inamin niya na tumanggap siya ng tawag mula kay Antonio noong umaga ng Hulyo 22. Ngunit noong una, malabo ang kanyang testimonya. Sinabi raw ni Antonio na hindi pa bumabalik ang kanyang asawa mula sa banyo at hindi niya alam ang gagawin. Paalis na raw ang bus pero wala pa si Elena at balisa ito. Pinayuhan daw niya si Antonio na kumalma at maghintay pa at kung hindi pa rin bumalik, bumaba na siya ng bus at humingi ng tulong sa staff ng terminal. Tinanong ng pulisya kung gaano katagal ang tawag. Mga 5 minuto, sagot ni Rico. Ngunit ang nakita ng tindera ay 20 minuto. Giniit ng pulisya si Rico. Binago niya ang kanyang naunang pahayag. Ang totoo, pagkatapos ng tawag, matagal pa raw na nakatayo si Antonio doon habang hawak ang telepono. Iyon daw ang narinig niya mula sa tindera. Marahil, oras iyon ng pag-iisip pagkatapos ng tawag, ayon kay Rico. Nakakita ng mahalagang pahiwatig ang pulisya. Nakipag-usap si Antonio sa kanyang kaibigan sa loob ng 5 minuto at sa natitirang 15 minuto nakatayo lang siya roon nang mag-isa hawak ang telepono. Ano ang ibig sabihin nito? Nasa sangang daan siya ng desisyon. Bababa ba siya para hanapin ang kanyang asawa o sasakay sa bus at aalis? Ang kanyang 20 minuto ay hindi oras para hanapin ang asawa. Ito ay malupit na oras ng pag-iisip para pagdesisyonan ang kapalaran ng kanyang asawa. Mula sa puntong ito, binago ng pulisya ang direksyon ng investigasyon. Mula sa isang simpleng kaso ng paglalayas, sinimulan nilang seryosong isaalang-alang ang posibilidad ng isang krimen na kinasasangkutan ng asawa. Ngunit walang matibay na ebidensya. Ang call records, CCTV at pisikal na ebidensya ay naglaho na sa paglipas ng panahon. Ang kaso ay muling nalubog sa misteryo. Ika-6 na kaso, 10 taon ng katahimikan, 10 taon ng pagbabayad sala. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, humantong sa isang dead end ang investigasyon. Walang call records, walang CCTV footage, walang katawan, wala. Mariing iginiit ni Antonio Vargas ang kanyang pagiging inosente. Paulit-ulit niyang sinabi na gusto niyang mahanap ang kanyang asawa at hinihintay niya ang pagbabalik nito. Itinuring siyang suspek ng pulisya, ngunit hindi nila siya maaresto dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong taglagas ng 1993, ang kaso ng pagkawala ni Elena Reyes ay pansamantalang isinara bilang voluntaryong paglalayas. Ayon sa batas, siya ay buhay ngunit nawawala. Pagkatapos noon, nagbago ng 180 degrees ang buhay ni Antonio Vargas. 6 na buwan matapos mawala ang kanyang asawa, umalis siya sa kumpanyang pinagtrabahuhan niya sa loob ng halos 10 taon. Napansin ng kanyang mga kasamahan na unti-unti siyang naging tahimik at tila nabubuhay sa sarili niyang mundo. Naalala ng isang kasamahan, naging ibang tao si Antonio pagkatapos ng insidente. Kahit sa tanghalian, mag-isa siyang lumalabas at naglalakad-lakad bago bumalik. Sa mga company party, tahimik lang siyang umiinom bago maunang umalis.
Para siyang nagpaparusa sa sarili, lumalayo sa mundo. Iniwan niya ang Maynila na puno ng alaala nila ng kanyang asawa at lumipat sa isang maliit na bayan sa Pampanga. Sinusuri ng mga criminal psychologist ang ganitong pagpili. Ang ilang kriminal ay may tendensiyang manatili malapit sa crime scene bilang paraan ng pagpaparusa sa sarili. Para sa kanila, ang pag-alis sa lugar na iyon ay parang pagtakas sa kanilang konsensya. Kaya't sa halip, hinaharap nila araw-araw ang kanilang ginawa, nabubuhay na tila nagbabayad sala. Marahil ganoon din ang naging desisyon ni Antonio. Doon, nagtrabaho siya sa isang maliit na printing press at namuhay ng tahimik. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, si Antonio ay namuhay na parang anino, malayo sa lahat. Maliban sa pagpasok at pag-uwi sa trabaho, halos palagi siyang nasa loob ng kanyang apartment. Bihira siyang bumati sa mga kapitbahay at hindi nakikipagkaibigan o sumasama sa mga pagtitipon. Naalala siya ng caretaker ng kanyang apartment. 5 taon siyang nakatira sa building na ito, pero halos hindi kami nagkausap ng maayos. Kapag nagbabayad ng upa, inaabot lang niya ang sobre ng walang imik. Minsan, kapag gabi, may naririnig akong mahinang ungol mula sa kwarto niya, parang may isang taong sobrang nahihirapan. Hindi siya muling nag-asawa. Hindi niya binawi ang missing person report ng kanyang asawa at hindi rin siya nag-file ng annulment. Sa mata ng batas, asawa pa rin siya ni Elena Reyes. Ngunit mayroon siyang isang kakaibang kinagawian. Tuwing Hulyo 22, palagi siyang nawawala ng ilang araw. Ayon sa may-ari ng printing press, tuwing petsang iyon, obligado siyang mag-leave. Gaano man kaabala, hindi niya ito ipagpapalit at pumupunta siya sa isang lumang motel malapit sa bus stop sa Tarlac kung saan siya nananatili ng ilang araw. Ang may-ari ng motel, si Ginang Santos, ay naging saksi sa loob ng halos 10 taon. Malinaw niyang naaalala ang bisitang dumarating tuwing Hulyo. Halos hindi raw ito nagsasalita kapag nag-check-in o check-out. Kapag nasa kuwarto na, halos hindi na ito lumalabas at bihira kumain. Kahit katukin, okay lang po, ang maikling sagot na naririnig. Ngunit minsan, may mahinang paghikbi na naririnig mula sa loob. Sabi ng may-ari, "Noong mga unang taon, inisip ko lang nakakaiba siyang bisita. Pero nang mapansin kong tuwing parehong petsa at parehong kwarto ang kanyang nirereserba, naisip kong may espesyal na dahilan. Minsan, habang naglilinis ng kwarto, may nakita akong punit-punit na piraso ng litrato sa basurahan, mukha ng isang babae. Tila sinadyang punitin. Pero kinabukasan, nakita kong pinagdikit-dikit niya ulit ito gamit ang tape. Pinupunit, pagkatapos ay ididikit ulit, isang paulit-ulit na ritual. Ano ang kahulugan nito? Pag-alala ba ng isang nangungulilang asawa o isang nakakatakot na ritual ng pagbabayad sala ng isang kriminal na bumabalik sa pinangyarihan ng kanyang krimen? Ipinaliwanag ng mga profiler ang ganitong kilos. Ang ilang taong nakagawa ng malubhang krimen ay paulit-ulit na bumabalik sa crime scene dahil sa matinding konsensya. Doon, inaalala nila ang kanilang ginawa at pinaparusahan ang kanilang sarili. Sa psikolohiya, tinatawag itong compulsive return, ngunit mayroon ding ibang interpretasyon. Ang ilang taong nawalan ng mahal sa buhay ay binabalikan ang huling lugar na pinagsamahan nila na parang isang sagradong lugar. Iniisip nila na naroon pa rin ang init ng taong nawala. Ang 10 taong paglalakbay ni Antonio, ano nga ba ito? Pagbabayad sala o pangungulila? Noong Pebrero 1998, namatay si Antonio Vargas sa isang aksidente sa sasakyan. Isang self-accident kung saan bumangga ang kanyang sasakyan sa isang malaking truck sa isang probinsyal na kalsada. Ayon sa investigasyon, pagod at antok ang sanhi ng aksidente. Pagkamatay niya, may ilang gamit na natagpuan sa kanyang maliit na apartment.
Sa loob ng isang lumang bag, naroon ang mga newspaper clippings tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa noong 1993 at mga kopya ng police investigation. At sa isang drawer, may isang lumang notepad. Sa notepad, may mga maikling pangungusap na isinulat tuwing Hulyo 22 mula 1993 hanggang 1997. Patawarin mo ako, miss na kita, bumalik ka na. At sa huling pahina, isang pangungusap na naglalaman ng kanyang 10 taon, hindi na siya bumalik, pero ako ang nag-iwan sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Isang psikolohikal na pag-amin na pinalaya na niya ang kanyang asawa sa kanyang puso, o isang pag-amin sa krimen na iniwan niya ang kanyang asawa sa terminal at umalis mag-isa. Sa trunk ng kanyang sasakyan, may isa pang bagay na natagpuan, isang kupas na litrato ng kanyang asawa. Sa likod nito, may sulat na halos nabura na, "Elena, bumaba ka muna, maghintay ka, babalikan kita agad." Ito ba ang huling pangako niya sa kanyang asawa? O isang kasinungalingan sa sarili habang iniiwan niya ito sa terminal? Sa pagkamatay ni Antonio Vargas, nawala ang nag-iisang saksi na maaaring magbunyag ng katotohanan. Ngunit ang mga bakas na iniwan niya ay nagsasabi kung ano ang kanyang pinagdaanan sa loob ng 10 taon. Namuhay ba siya sa pagpaparusa sa sarili dahil sa konsensya? O taos puso siyang naghintay sa asawang hindi na bumalik? Hindi pa natin alam ang sagot. Ika-7 kaso, ang tape na natagpuan. 10 taon matapos ang insidente noong tag-araw ng 2003, habang sumasailalim sa malawakang renovation ng bus stop sa Tarlac, isang bakas ng nakalimutang kaso ang muling lumitaw. Isang maintenance worker, si G. Santos, ang nag-aayos ng isang maalikabok na bodega. Noong Hunyo 23, nagpasya ang pamunuan ng terminal na i-renovate ang buong pasilidad at itapon ang lahat ng lumang gamit na naipon sa loob ng 30 taon. Isang linggo nang naglilinis si G. Santos. Sa ilalim ng isang kalawanging estante, may nakita siyang isang plastik na kahon. Puno ito ng alikabok at basag ang isang sulok. Sa loob, maraming luma at magulong cassette tape. Karamihan ay wala ng label o nababalutan ng alikabok. Itatapon na sana niya ito nang bigla siyang na-curious. Inisip niya na sa mga tape na ito, maaaring naroon ang boses ng libu-libong taong dumaan dito, 10-20 taon na ang nakalipas. Isa sa mga tape na medyo maayos pa ang kondisyon ay may sulat kamay na label, Hulyo 20 Isikos 1993, Test Announcement. Naramdaman ni G. Santos na pamilyar ang petsang iyon. Hulyo 1993, sandali siyang nag-isip at naalala niya. 10 taon na ang nakalipas, may isang babaeng nawala sa lugar na iyon. Hindi pa siya nagtatrabaho roon noon, ngunit naging usap-usapan sa kanilang lugar ang kaso, kaya't medyo naaalala niya. Kinuha niya ang isang lumang cassette player sa isang sulok ng bodega. Pinagpagan niya ito at isinaksak. Sa kabutihang palad gumana pa. Ipinasok niya ang tape at pinindot ang play button. Mula sa speaker, umalingaw-ngaw ang paulit-ulit na anunsyo mula 10 taon na ang nakalipas. Maya-maya po ay darating na tayo sa Tarlac bus stop, 15 minutong hintuan. Hinihiling po sa mga pasahero na sundin ang takdang oras. Isang mekanikal at walang emosyong boses. Patuloy na umikot ang tape. Paulit-ulit ang anunsyo. Ititigil na sana ni G. Santos ang tape nang magpasya siyang pakinggan ito hanggang sa dulo. Ngunit malapit na sa dulo, sa pagitan ng mga anunsyo, may narinig siyang kakaibang tunog. Noong una, inakala niyang static lang. Ngunit hindi. Ito ay boses ng tao. Itinaas niya ang volume at muli niyang pinatugtog ang bahaging iyon. Ngayon, malinaw na niyang narinig. Isang napakahina at malungkot na boses ng isang lalaki. Kailangan niyang bumaba at ako, kailangan kong malaman ang katotohanan ito. Kinilabutan si G. Santos.
Ang boses ay parang isang pag-amin, isang pagdadahilan o isang uri ng self-hypnosis. Itinigil niya ang tape at matagal na nanatili sa kinatatayuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at pinagpapawisan ang kanyang likod. Ang kwento ng babaeng nawala 10 taon na ang nakalipas ay sumagi sa kanyang isipan. Agad siyang tumawag sa pulisya. Kaninong boses ito at ano ang katotohanang kailangan niyang malaman? Mula sa 10 taong nakalipas, isang analog na tape ang nagsimulang magsalita. Agad na ipinadala ang tape sa National Bureau of Investigation, NBI. Sinimulan ng mga voice analysis expert ang masusing pagsusuri para matukoy ang may-ari ng boses. Luma na ang tape at hindi maganda ang kalidad ng tunog, ngunit sapat pa rin para masuri ang frequency pattern at mga katangian ng boses. Unang tinukoy ng team ang mga pangunahing katangian ng boses. Lalaki, tinatayang nasa 40s, medyo paos at may punto ng taga-Maynila. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta. Ang boses ay natukoy na pag-aari ng asawang si Antonio Vargas na namatay sa isang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Ikinumpara ng pulisya ang boses sa tape sa record ng kanyang testimonya noong 1993 at sa isang recording ng meeting mula sa kanyang dating kumpanya. Ang tono, paraan ng pagsasalita at pattern ng paghinga ay lahat tumugma. Kung gayon, bakit niya iniwan ang kanyang boses sa isang announcement tape noong araw na iyon? Sinimulang buuin muli ng pulisya ang mga pangyayari. Hulyo 26, 1993, bandang alas 11 ng umaga, pagkatapos mawala ng kanyang asawa, tumakbo si Antonio Vargas sa administration office. Abala ang opisina noon at abala ang mga staff. Ayon sa isang staff, nagmamadali siyang nakiusap na ipa-announce ang pangalan ng kanyang asawa. Ilang beses itong ginawa ng staff, ngunit hindi lumitaw si Elena. At sa prosesong iyon, may isang sandali na naiwang mag-isa si Antonio malapit sa announcement booth. Noon, ang announcement booth ay hindi pa mahigpit na binabantayan. Isa lamang itong maliit na kuwarto na hindi naka-lock, na may cassette player at mikropono lamang. Ayon sa mga profiler, malamang ay bigla siyang pumasok doon. Sa gitna ng matinding konsensya at kalituhan, naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na may makaalam sa kanyang ginawa. Ito ay isang uri ng immediate confession urge sa criminal psychology. Isang kilos na nangyayari kapag nawawalan ng kontrol ang isang tao dahil sa matinding pagkabalisa pagkatapos ng isang krimen. Sa maikling sandaling iyon, inirecord niya ang kanyang boses sa announcement tape. Ngunit bakit? Bakit niya ginawa iyon? Ini-interpret ito ng mga profiler bilang isang delayed confession urge. Ang ilang taong nakagawa ng malubhang krimen ay nais itago ang kanilang sikreto habang sabay na umaasa na may makakaalam nito. Iniiwan nila ang kanilang kasalanan sa mga lihim na paraan, sa isang diary, isang sulat o sa isang tape. Umaasa silang balang araw may makakatuklas nito at maiintindihan kung ano ang kanilang ginawa at bakit. Ito ay isang pag-amin, isang pagdadahilan at isang paghingi ng tawad. Ayon sa mga eksperto, sa gitna ng matinding konsensya, gumawa siya ng sarili niyang kumpisal. Nakagawa na siya ng isang bagay na hindi na mababawi at kailangan niyang dalhin ang bigat nito habang buhay, ngunit sobrang bigat nito. Kaya't ibinulong niya ang kanyang sikreto sa isang tape na inaakala niyang walang makakarinig. Kailangan niyang bumaba. At ako, kailangan kong malaman ang katotohanan ito. Paano natin dapat bigyang kahulugan ang pangungusap na ito? Bakit kailangang bumaba ni Elena? Ano ang nag-udyok sa kanya na iwanan ang kanyang asawa at umalis mag-isa? At ano ang katotohanang kailangan niyang malaman? Ngayon, lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ikawalong kaso, ang may-ari ng boses. Nang matukoy na ang boses sa tape ay kay Antonio Vargas, sinimulang buuin ng pulisya ang buong kuwento. 5 taon na siyang patay,
Ngunit ang mga bakas na iniwan niya ay malinaw na naglalahad ng trahedya mula 10 taon na ang nakalipas. Muling sinuri ng pulisya ang kanyang mga gamit na itinago mula noong siya ay namatay noong 1998. Ang kupas na litrato ng kanyang asawa na natagpuan sa trunk ng kanyang sasakyan. Ang sulat sa likod, "Elena, bumaba ka muna, maghintay ka, babalikan kita agad." At ang huling pangungusap sa kanyang notepad, hindi na siya bumalik. Pero ako ang nag-iwan sa kanya. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito sa boses niya sa tape, isang malinaw na larawan ang nabubuo. Ganito ang pagsusuri ng mga profiler sa kaso. Hulyo 22, 1993, dumating ang mag-asawa sa terminal. Bumili si Antonio ng kape at nakipag-usap sa kanyang cellphone sa loob ng 20 minuto. Hindi natin alam ang eksaktong pinag-usapan. Ngunit batay sa testimonya ng kanyang kaibigan na si Rico at ng tindera, ganito ang nangyari. Nang hindi bumalik ang kanyang asawa, nataranta siya at tinawagan ang kanyang kaibigan. 5 minutong pag-uusap. Pinayuhan siya ng kaibigan na kumalma at maghintay. Kung hindi pa rin bumalik, humingi ng tulong sa staff. Ngunit pagkatapos ng tawag, hindi siya umalis. 10 minuto. Nakatayo siya roon, hawak ang telepono at nag-iisip. Ayon sa mga profiler, iyon ay oras para sa kanyang sariling pag-iisip. Hindi bumabalik ang kanyang asawa. Paalis na ang bus. Nasa sangangdaan siya. Bababa ba siya para hanapin ang kanyang asawa o sasakay sa bus at aalis? Kung talagang mahal niya ang kanyang asawa, dapat ay bumaba siya at hinanap ito. Ngunit sumakay siya sa bus. Bakit? Isinulong ng mga profiler ang posibilidad na ito ay isang planadong pag-abandona. Malamang ay alam na niya na gusto nang umalis ng kanyang asawa, tulad ng sinabi ng mga kaibigan nito. Matagal nang sinasabi ni Elena na gusto na niyang umalis. Marahil, noong umagang iyon sa bus, may sinabi si Elena sa kanya na hindi na sila maaaring magsama, na gusto na niyang makipaghiwalay. O kahit hindi man sinabi, nararamdaman na niya na iiwanan na siya ng kanyang asawa at hindi niya matanggap ang katotohanan iyon. Ganito ang pagsusuri ng mga profiler sa kanyang isipan. Ako ang asawa niya sa loob ng 15 taon, ako ang bumuhay sa kanya, tapos iiwan niya ako. Sige, umalis ka, pero umalis ka nang walang-wala. Kaya't gumawa siya ng isang malupit na desisyon. Iniwan niya ang kanyang asawa sa terminal at umalis mag-isa. Dala lamang ni Elena ang isang handbag. Nasa loob nito ang 5,000 at isang ID. Alam iyon ni Antonio. Ngunit alam din niya na sa halagang iyon, hindi makakapagsimula ng bagong buhay ang kanyang asawa. Noong kalagitnaan ng dekada, 90, paano mabubuhay ang isang babae sa 5,000 pesos at isang ID lamang? Ibinigay niya sa kanyang asawa ang pinakamalupit na parusa. Kung gusto mong umalis, sige, pero subukan mong mabuhay ng mag-isa at walang-wala at sa huli, babalik ka rin. Iyon ang nasa isip niya. Ang babaeng umiiyak sa phone booth, marahil ay humihingi siya ng tulong sa isang matagal ng kaibigan o sa kanyang pamilya, ngunit walang tumulong sa kanya. O marahil sa sandaling iyon na pagtanto niyang wala siyang matatakbuhan at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lugar kung saan matatanaw ang ilog. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang naglaho. Ang pinakamalamang na teorya ayon sa mga profiler ay ang posibilidad na nagpakamatay siya. Walang mapupuntahan, walang pera, walang bahay na babalikan, at ang sakit ng pagtataksil ng asawang nag-iwan sa kanya. Noong kalagitnaan ng dekada 90 sa Pilipinas, halos imposible para sa isang babae na mabuhay sa 5,000 pent lamang. Alam niya iyon. Ngunit walang natagpo ang katawan, at isinasaalang-alang ang lalim at agos ng ilog, maliit ang posibilidad na maano dito. Hindi rin maaaring tuluyang isantabi ang posibilidad na may tumulong sa kanya at nagsimula siya ng bagong buhay. Posible rin na naaksidente siya o nabiktima ng krimen.
ngunit walang matibay na ebidensya para suportahan ang alinman sa mga ito. Ang eksaktong katotohanan ay hindi na malalaman. Ang tanging sigurado ay noong araw na iyon, iniwan ni Antonio Vargas ang kanyang asawa at habang buhay niyang dinala ang bigat ng kanyang kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumabalik sa Tarlac tuwing Hulyo, Emputatu, kung bakit siya namuhay ng malayo sa mundo sa loob ng 10 taon at kung bakit niya iniwan ang kanyang pag-amin sa isang tape. Lahat ay nag-uugnay sa iisang kwento. Maaaring hindi niya pinatay ang kanyang asawa, ngunit inalis niya ang lahat ng paraan para mabuhay ito. Ang kanyang mga gamit, sapat na pera at isang tahanang babalikan. Iniwan niya ang kanyang asawa sa gitna ng isang abalang terminal. Ito ay isang pag-abandona na mas malupit pa sa pagpatay. Sa mata ng batas, ang kasong ito ay mananatiling isang misteryo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi natagpuan ang katawan ng asawa at ang pangunahing suspek ay namatay na. Ngunit lahat ng naiwang ebidensya, ang boses sa tape, ang pag-amin sa notepad, ang 10 taon ng pagbabayad sala ay tumuturo sa iisang kwento. Walang matibay na ebidensya, ngunit lahat ng pangyayari ay sumusuporta sa teoryang ito. Noong araw na iyon sa terminal, sinadyang iwanan ni Antonio Vargas ang kanyang asawa. Ang boses niya sa tape ang nagpapatunay dito. Kailangan niyang bumaba, at ako, kailangan kong malaman ang katotohanan ito. Sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang desisyon. Dahil gusto nang umalis ng kanyang asawa, kinailangan niya itong palayain. Ngunit sa likod ng pagdadahilan na iyon ay ang bigat ng konsensyang dinala niya habang buhay. Sa loob ng 10 taon, araw-araw niyang inalala ang araw na iyon at pinarusahan ang kanyang sarili. At sa huli, hindi na niya nakayanan ang bigat at pumanaw. Ito ang pinakamakatwirang konklusyon na mabubuo mula sa mga naiwang ebidensya. Ngunit ang tunay na katotohanan ay tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Sa mata ng batas, ang kasong ito ay mananatiling isang unsolved case. Hindi na natagpuan ang katawan ni Elena at ang pangunahing suspek, ang kanyang asawa, ay pumanaw na. Hindi na ito maaaring dalhin sa hukuman. Ngunit alam natin, noong araw na iyon, ang hindi sumakay sa bus ay hindi si Elena Reyes, kundi ang konsensya ni Antonio Vargas. Hindi niya matanggap ang desisyon ng kanyang asawa na makipaghiwalay o ang pagnanais nitong umalis. Kaya't gumanti siya sa pinakamalupit na paraan. Iniwan niya ang babaeng gustong lumayo sa kanya sa isang terminal nang walang-wala. Marahil, habang buhay niyang inisip ang kawalan ng pag-asa at takot na naramdaman ni Elena. Tuwing Hulyo, Mambindi Secus, sa isang motel malapit sa Tarlac, nag-iisa siyang umiiyak, nabubuhay sa sarili niyang impyerno. Ang kasong ito ay nagtatanong sa atin, kapag natapos ang pag-ibig, kaya ba nating tuluyang palayain ang isang tao? Kapag ang pag-ibig ay naging puot, gaano kalupit ang maaaring maging isang tao sa iba at paano sinisira ng desisyong iyon ang sarili niya. Maaaring hindi pinatay ni Antonio si Elena, ngunit inalis niya ang lahat ng paraan para mabuhay ito. Iyon ay isang pagdurusa na mas matagal pa kaysa sa kamatayan. Ang aral na iniiwan ng kasong ito ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi pag-aari. Ang pagpilit sa isang taong gustong umalis ay hindi pag-ibig, kundi karahasan, at ang desisyong iyon ay sisira sa inyong dalawa. 30 taon na ang nakalipas, ngunit maaaring mayroon pa ring nakararanas ng parehong sakit. Binubura ng panahon ang lahat. Ngunit ang dapat nating tandaan ay noong araw na iyon, sa isang terminal, may isang babaeng naiwang mag-isa, walang babalikan, walang mapupuntahan. At ang gumawa nito sa kanya ay ang taong minsan nang nagsabing mahal niya ito. Nasaan na kaya si Elena Reyes?
Nabubuhay kaya siya sa ibang lugar gamit ang ibang pangalan o tuluyan na siyang naglaho sa agos ng ilog noong araw na iyon? Hindi natin alam. Ang tanging magagawa natin ay alalahanin ang kanyang pangalan, ang kanyang kuwento. Ang pag-alala ang huling dignidad na maibibigay natin sa mga nawala. Ang inyong atensyon ang pinakamalaking alaala na hindi magbubura sa kanilang mga pangalan. Ang pag-like at pag-subscribe ay ang pinakatiyak na paraan upang muling buhayin ang mga nakalimutang tala. Ito ang pagbuo sa pagkawala. Maraming salamat.